Matapos ho na gumanap bilang isa sa mga special advisor, ito pong si General Benjamin Magalong na mayor din po ng lungsod ng Baguio, nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil di umano sa siya na pagbibintangan na napapabayaan ang kanyang tungkulin bilang alkalde at masyadong nauubos ang panahon sa kanyang paglilingkod bilang special advisor for the ICI, yung Infrastructure Commission, Independent Commission on Infrastructure, kung di ako nagkakamali, Kaya lang, marami yung nagtatanong, ito ba talaga ang totoong rason kung bakit bumitiw sa kanyang tungkulin itong si General Magalong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Lunes na naman. Pagpamaninho ninyo at hindi tayo nakapag-sahin papawid ng araw po ng Biyernes sapagkat may ilan po tayong personal na inasikaso. At kailangan nating lumakad ng maaga. Magagayon man ay muli tayo po ay magkakasama-sama sa kabuuan po ng ating programa. Alright? So pag-usapan ho natin ang ilang paksa na talaga naman hong nakakawindang. Dahil matapos ho na gumanap bilang isa sa mga special advisor, ito pong si General Benjamin Magalong na mayor din po ng lungsod ng Baguio, nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil di umano sa siya na pagbibintangan na napapabayaan ang kanyang tungkulin bilang alkalde at masyadong nauubos ang panahon sa kanyang paglilingkod bilang special advisor for the ICI, yung Infrastructure Commission, Independent Commission on Infrastructure, kung di ako nagkakamali, Kaya lang, marami yung nagtatanong, ito ba talaga ang totoong rason kung bakit bumitiw sa kanyang tungkulin itong si General Magalong, sapagkat sa totoo lang ay hindi napakalaki sana na kanyang maitutulong, sapagkat siya ang unang-una, kung inyong matatandaan mga kaibigan, ay lumakas ang clamor, at isa siya sa mga naging dahilan para lalong umigting ang investigasyon. May kaugnayan po dito sa tinatawag nating korupsyon. Nakaugnay naman, karugtong nitong mga flood control projects. So, ano nga ba ang tunay na dahilan? Dahil umaalingaso ang mga batikos ngayon matapos ang pagbibitiw ni Mayor Benjamin Magalong bilang espesyal na tagapayo ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, kung saan po ay tinawag ito ng mga kritiko bilang isang hakbang pampolitika para daw protektahan ang kanyang imahe habang nakatingin sa pambansang halalan sa 2028. So ibig sabihin ay meron silang napansin, kung akong tatanungin, pinakita raw ni Magalong ang pagbibitiw bilang paraan upang maiwasan ang conflict of interest. Ngunit giit ng mga kritiko na isa itong kalkuladong palabas. Isa itong kalkuladong palabas na para dumistansya sa kontrobersya habang iniiwan ng mga hindi nasasagot na tanong tungkol sa kanyang koneksyon sa mga kontrobersyal na kontratista. Isa itong Burnham Park na may kaugnayan sa tennis court at parking building na iginawad sa St. Gerard Construction and Corporation ng mag-asawang Diskaya. So alam naman natin yung St. Gerard, ang may-ari nito ay yung mag-asawang Diskaya. At ito'y naging sentro ng usapin. Nagre-reklamo yung mga residente na umunay mababang kalidad ng trabaho at hindi malinaw na proseso ng bidding habang ipinatawag ng Sangguniang Panglungsod ang mga Diskaya upang ipaliwanag kung paano napasakamay nila ang kontrata. Ayon sa mga watchdog, ang patuloy daw na panalo ng St. Gerard sa malalaking proyekto sa ilalim ng termino ni Magalong ay mahirap sabihin nagkataon lamang dahil mahina ang maniwala na paulit-ulit silang nananalo, or para bagang sinasabi na mahirap maniwala na ito'y nagkataon lamang dahil paulit-ulit silang nananalo sa mga bidding. Sabi
sabi ng ibang mga kontratista. So si Magalong ay naging matapang sa pagturigsa, as we all know. Siya ho yung nanguna, siya ho yung talagang sumigaw ng husto at nanindigan na meron hong nagaganap na kawalang-hiyaan dito po sa mga proyekto ho na ito, particular sa Northern Luzon. Yung tungkol sa mga flood control projects na ayon sa mga kritiko ay taktika upang palakasin ang kanyang imahe bilang ay reformista. So parang lumalabas na itong estilo ni Magalong ay parang pakulo lang, parang sugar-coated. Sa madaling sabi ay ginamit lang niya yung issue para siya ay makilala nationwide. Yun ang sinasabi ni Mang Teban. Kaya nga, tinatanong natin, ano nga ba talagang dahilan? We were trying to find reasons and to find the answers directly from the horse's mouth. Pero hindi natin makontak si General Magalong hanggang sa ngayon, hanggang sa ginagawa natin itong ating komentaryo na ito. So, kaya ngayon, nagtatanong tayo, ano ba talaga? Kasi ako personally, nanghihinayang Nanghihinayang ako personally. So, sa madaling sabi, may mga project ang mga Diskaya dito sa Baguio City. Na ano nga kaya, bakit hindi ito nababanggit doon sa mga pahayag nitong si Mayor Magalong? Baka ito'y pumutok, baka ito ay kagaya niyan, naglalabasan na, pumuputok na ngayon. So, ganyan talaga alam mo, kapag ikaw ay merong ibang, well, sabihin na natin maganda ang layunin nitong si General Magalong doon sa kanyang ginawa. Kaya lang, ano pa ba? Meron bang anything behind it? Meron pa bang natatago sa kanyang mga plano? So, yun yung alam mo, isang bagay, ang pinakamahirap sa lahat yung mawalan ka ng integrity. Hindi mo yung credibility ay nakasalalay dyan. So, ngayon, hindi ko sinasabing walang integridad si Mayor Magalong, pero ano ba talaga ang kanya talagang nais o plano? Di ba bakit niya pinasok ito? Yun yung isa sa mga tanong. Ito ba ay talagang totoo ba siya? O ito bang usapin ng mga Diskaya ay parang fabricated para sirain si Magalong? Pero this is very obvious because Mayor Magalong seemingly quiet about this. Parang wala pa ako narinig tungkol sa kanyang pahayag hinggil sa bagay na ito. At ang tanging, yun nga, ang tanging narinig ko lang na rason ay bakit? Sayang. Sayang yung senaryo o sitwasyon sapagkat pati yung kanyang mabuting pamamahala doon po sa lungsod ng Baguio ay sablay. Sabit dito sa usapin na ito ng mga kontrobersya, kabilang na yung modernisasyon ng Baguio Public Market na pinintasan bilang pabor daw sa malalaking negosyo. Ang pagputol ng mga pine tree para sa mga proyekto ng lungsod na kinundin ng mga grupong pangkalikasan at yung mga umanong ay pagkukulang sa COVID-19 protocols kung saan inakusahan ang kanyang administrasyon ng double standards. Ngayon, itong mga problema na ito ay lalo pang lumaki dahil doon sa pagkakaungkat doon sa St. Gerard na hinala na ang kwento ng malinis sa pamamahala ay pantakip lamang sa kanyang pagkiling sa mga makapangyarihang interes. Yan yung sinabi kwento sa akin ni Mang Teban So, talagang pinakamahirap, ang pinakamahirap na nagampanin ay yung merong nakataya ang iyong pagkatao. So, titingnan dito ang iyong tunay na dahilan. Hahanapin dito ang iyong tunay na motibo sa paglalabas ng mga impormasyong may kaugnayan dito. Kaya parang nakikinikita ko na kasi hindi ko dati alam na mayroon palang mga proyekto ang Diskaya doon sa lungsod ng Baguio kung saan ay ang alkalde ay si Mayor Magalong. So, hindi ito national government. It's a local project
No, it's a local government units project, LGU, no? LGU. So sabit, ano. Kaya bakit nandoon ang mga diskaya? Bakit sa kanila paulit-ulit daw na na-award ang mga proyekto? So parang sinasabi na, ano to, ang ginawa ni Mayor Magalong ay parang preemptive action para hindi siya paghinalaan, para hindi siya makita o para iwasan ang lungsod ng Baguio sa mga usapin. No? Yan din ba ang dahilan kaya hindi siya inimbitahan para magsalita doon sa mababang kapulungan hanggang sa siya inanombrahan bilang special advisor to ICI? Maraming tanong, ano ha? So, yung mga tanong na yan, dapat yan ay umanggaling mismo kay Mayor Magalong. Ano ba dahilan, Mayor? Bakit ba biglang-bigla ikaw ay nagbitiw? Totoo ba na ikaw ay naghahanda para sa 2028 national elections at ginagamit mo ito bilang stepping stone para ikaw ay makilala at pag-usapan? Ang masakit dito, paano pag nabuklat nila na meron ka pala talagang kinalaman sa mga proyekto ng Diskaya dyan sa lungsod ng Baguio? Kasi, ang tanong dito sa national, hindi mga, paanong nakalusot? Paanong naaprubahan? Paanong nangyari ang ganito? Kung hindi aaprubahan ni Tambaluslos sa Kongresyon. Sa Senado naman, ay si Chis Escudero. Ngayon, sa local government unit, mayor, governor o mayor. Kung provincial project, siyempre, hindi pwedeng mangyari yan ang hindi alam ng gobernador. Pero kung city project, hindi rin pwedeng mangyari yan nang hindi alam ng mayor. So, paano? Bakit hindi ito lumusot? Bakit hindi ito napag-usapan? Para tuloy malapit ka na rin maging tampalos-los na ibang sinasabi mo sa nangyayari sa kinaroroonan mo. Well, marami pang lalabas sigurado ng mga issue tungkol sa bagay na yan. Bantayan po natin. At baka sakaling mahihilot natin si Mayor Magalong para magsalita at kumanta ng nasa tamang tono. Di ba? Unless na hindi siya singer. That's the problem there. Sa ngalan po muli ng ating mga kasama at mga kaibigan, maraming salamat po. Ako po inyong yayamanin, Sexy Swabbing komentarista dito po sa YouTube. Ron Ramoso, tuloy-tuloy po natin gigisingin ang mga nagtuturog-turugan sa pamamagitan ng maingay na dagundong. Dagundong, 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 dagundong.